Views, thoughts, and opinions expressed in this program belong solely to the anchor and guest and does not necessarily reflect that of DYIS 106.7 FM management or the local government unit of Santa Barbara. It's a good morning again. Yes, it's really very good morning. Samtang kasaka kami din ni Marge. Siling ko ba it's a good morning, no? So first and foremost, nga tamiyogin natin sa maayong aga ang aton pinalangga nga mayor. Mayad-ayad nga adlaw mayor. Kaupod man ang aton nga Vice Mayor Monsig Soliano. Kag ang aton nga mga SB members, ang personnel siya sa Radyo Ugyon, ang personnel sa PNP sa Santa Barbara Municipal Police Station headed by Police Captain Rafi Sinieres and ang aton nga Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Christopher Juarez, ang mespo naton, kang tanan-tanan nakatapo sang kapulisan, and of course sa Municipal Public Order and Safety Office sa pagpanguna sang aton retired nga Chief of Police before, Police Major Alberto J. Pudadera. Sir, good morning. And of course, ang aton mga secretaries dyan, si Miss Grace at si Miss Ann. Kag ang sa traffic naton, si Sir Istoy Parian. Sir Istoy, good morning. Si mami, greet mo gid ako karon sing ko. Ginagreet ko gid ikaw. So mayad-ayad nga aga Sir Istoy Parian, no? Nga nagadumalas ang aton trapiko giya sa aton nga Banwa. So far, nag-greet ko rin man ang tanan, ang aton nga mga LGU personnels, LGU employees, giya kag ang impos nga nagawalay untat nga nagalibot sa aton nga mga kabaryohanan, kabaranggayan sa pagpatigayon man sa mga pagtigayon sang kalinong kag kataway, especially sa mga illegal quarries natin giyano. Okay. So tilad nga aga, may special kita nga bisita. Lailiwan ko ni si Police Executive Master Sergeant Marjorie Lascano ang imo pagpanamyaw, ma'am. Yes, ma'am. Good morning. Good morning sa tanan nga pumuluyo sa Santa Barbara and sa tanan nga members ko Santa Barbara Municipal Police Station headed by Sir Rafi Sinieres. Good morning sa tanan. Yes, so it's a fine morning. Ano to hambal ni Police Lieutenant Juarez? Hindi nyo gid paglipatan. Ano to ibalita? Takuno dire? Reiterate gid naton nga ang illegal gambling sa ano pa bawal gid sa subong Tetuan kay panakop gid kami sa gihapon. Yes, illegal gambling. Ma'am, ang illegal gambling ang mahjong included, di ba? Yes, ma'am. Tanan nga gambling naga-bet kita may Yes. pusta. May posta. How about sa mga nagamadjong sa mga namatyan bala, ma'am? Since nga kung sa mga namatyan, ma'am, it's tradition, but then di man natin gid masyado i-expose bala, ma'am. Nga daw tama gid kakitaon. Siyempre kung ara kita sa mga namatyan, tradisyon na or customary na sa mga Pinoy nga sa mga Pilipino nga nagahampang kita for the purpose ng sympathy manamon naton nila sa mga sa bereaved family, but then medyo ano lang naton tago-tagoon lang naton butangan sang Oo, samtang nagapulaw nagapulaw daw may draw diversion nga gamay kay kisa ubos taraman ang parangadian di maano kita kada materakay ti dero pa nato nga deem kadolse kag pangape kundi mayagi ra ko may talang-talangan ng alimata nga sige okay no. Yes, ma'am. Gari di takikmaan ka na. Okay, basta may bet any form of gambling, basta may posta bisan ano nga klase Pusoy, is illegal. Tong-ets, Lucky Nine, Mahjong. Ang una damdaman ko sa mga pistahan na red and white, pula, puti bala. Yes, ma'am, that's illegal. Parantalan ang pula, Ga-exist puti pa na siya, ma'am. Ga-exist pa na siya, ma'am. Okay. So, ang atin nga mga ran, ang nagatag-iya kara nagapangayo, it permit, no? May mga permit. Yes, ma'am. Ti man, tawan sanda kara kay illegal? Depende, ma'am, sa local government unit, ma'am, and sa barangay as well as gaagi man sila sa due process, ma'am, before sila releasan sang permit. Permit to operate. Yes. Kagdaad, kung nagahampang sa daan mo karan daw ay lang painitanay bala ba Diyos ko kaagi taken anay sa time pa to ni Sir Hakaba mo. Yes, ma'am. Ang matayan to
O perte gali ang patdanay karan, libo-libo ron to. Bakara perder sanda to, do mga piraron to. Yan nawag sanda sa police station. Christmas party, ginatan to sa may IPPO man, kag mag-responde ang aton kapulisan to, yang ang isa katawo to nga na, kuunda na mago, bala, no ran? Yes, ma'am, way kabayad. Oo, way kabayad. Tidro ka hanggang. Ti maka mo ginalibot-libutan tara to siguro maan kung ano nandato kay nagapago wala gabayad balaw ti mo to daw napatigayon mga napauli to kag ginano ka na nga baydana ang anang kwan anang balaran ang anang utang Pinusta, sa mga ginpusta, ma'am. yes so daw amo marano siguro sa bulang no. Yes, ma'am. How would you understand ang bulang bala nga gasinggitan nga Liamador, ma'am. Liamador. Liamador. Amo karan. Daw di ta kakaintindi. Paano sila magdag-anay karan? Through, ma'am, sa sinyas, ma'am. And, may mga, sila, ma'am, may mga tanda na sa ila, ma'am, mga tao, man niya ginapostahan nila. Sadya. Ti kun abi kun hindi ti mo magbayad sa imo nga aksyon bingaran paano yung dagali ikaw no? Yes, sukton niya ginaya, ma'am. Sukton kagid galiin na iya ti bar may jan guro mga tabo ran nga way tara kwarta guro son sinyas tana may basi pa lang makalusot. Yes, ma'am. Na kun magdaog tana may kabihon. Yes, ma'am. Nan ti amo kaday nga kisa nagakaratabo jang mga makuon ikaw nga nagkaradura to mga manugbulanga to. No? Okay. Yes. Now, going back to the main topic here, which is the Madak Hour here, illegal drugs na hindi lipod. Okay. 60 barangays drug cleared. 21 unaffected, 39 affected barangays na drug cleared. Drug cleared pero may ginabaybast kita. Yes, Okay? ma'am. Because hambal da sagad kawakal si Joso dyan nga drug cleared nga may dyan nga ginabaybas. Yes, because ang ginabaybas nga mga taga-iban nga lugar nga nagasilid gikan natin. They are the new personalities, Yes. ma'am. Especially, gidyan to mention, ma'am, ma'am, sa may, ma'am, no, name drop na naman natin sa may Deca Homes because of international consider na natin nga lain-lain na ang mga tao dira nga nag-star. Yes. So, hindi natin ma-closely monitor ang ila activities but they are strangers ag baguhanon dira sa lugar. Yes. Yes, mga baguhanan sanda, they are new personalities kag indi ran sanda ti mga tumandok nga Santa Barbaranhon pero gaguba ang aton pangalan. Yes. Because nga dyan sanda na baybas, dyan sanda Yes. na bulaan ka mga ginadumilian nga mga droga no nga shabu, specifically shabu no methamphetamine. Okay. Shabu ang local name ya sina daw amo naman most often than not amo na permi ang makuha sa ginabaybas kag nang mga ginabaybas nga ina always nagasinggitan nga planted. No, it is not planted because before ka i-operate, several validations, several monitoring first, and several test buying first before nga i-project ikaw nga i-bypass. That's why sometimes you're gonna say, wala ka mo sing naman nakuha. Tapos, all of a sudden, may ara because kinplantidan ninyo ako. Amo na usually na hambal. Yes, bisan wala ka imo pag-buy-bust, wala sing may nakuha sa imo, pero ang buy-bust money is there to prove nga nabaklan ikaw. Yes. That you are a pusher, amo day. So this is a very simple explanation why is it nga most often, it's not only most often, but at all times naghahambal sa nga planted. Well, it is not planted. Ang ato kapulisan wala sing siling nga himuon nila inakagplantidan nakagdakpo ng ila kasi manua wala rin nagakatabo only nga na-validate ka na test buy ka na so pag abot sang time nga ara ng imo schedule nga i-project ikaw bisan wala kasing dala nga ipakita yet you are buy busted as evidenced by the money. Yes. With the money, marked money, no? Marked There money. were series of ma'am, pre-ops and Yes. surveillances before Yes. mag-conduct ka by bust. Yes, oo. So, hindi ka makahambal nga, andyan mga pulis niya, ginplantidan, nanda ako, ginplantidan, amura usually, bisan wara, gin, at may ako. Sino may nag-ako, how? May nag-ako, bala ko ginabaybas, wara, gin, bahay. Why gid ma'am One time, nagkakita ko sa live bala, tagagiya ka natin nga na by bus na ano rundan, yes, po nag-apply ka plea bargain.
Tapos nagbalik ta na sa anadaan nga ginaobra kag tuya ta nagin baybasa somewhere another town, no. Tutuyaran ayon pa adto sa mga south, no. Okay, kung nakaranhay nagpabuang-buang ang gago na. Ay siya nga insa nga giya ko na ako. Dolipong abi nga kanangat kuno tanado tuya insa kuno nga giya ko na ako man taga Guantacan ko na taga Santa Barbara insa giya ako nakadangat ti upeng. Madrama pa tana nga dolipong tanaw ay tanakamaan bawmaan tadalang. And then another one, ang may mga minors malangaran nga ginasdarasan da kay siyempre di ba ang minors hindi makasuhan. Yes, ma'am, because of considering of their age, ma'am. Pero Yes. pan, ma'am, sang ano nila yan, ma'am, ya. Validation man sa ila, ma'am. So isa ka natabo ang nagligat nga tuig yata to is diya ka natin andara na bata na. Di ko na naapektuhan pag eskwela ka bata na. Yes. Ay ito ay abi na guro hindi mabaybas ti kang atan kapulisan wa man gaturog sa pagbantay kang mga malain nga elemento nga nagasulid sa aton nga banwa. Now, this coming March 9, that is a Monday. Okay, March 9. Nagapit ko to kay Sir. Nakaistorya man kami ni Sir Rafi kadya kahapon ka aton nga Chief of Police. So, we decided to have the March 9 nga ginayo natin nga maka-barangay tanod enhancement skills ang aton mga tanod and to make them as border control. No. Border control of what? Of illegal drugs. Para mamanaanan dagid kung ano ang Republic Act 9165, explain natin sa orientation, antes ang enhancement skills nanda. Ang enhancement skills natin, pagapatigayonon kang atin nga anay sa mobile bala pero tulad Chief of Police ka uton. Yes, Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. So okay na to siya. At 10 to 11 sa March 9 siya ang aton nga speaker. And then at 9 to 10 it would be our DPDO, si Police Colonel Alabaren. Okay lang to si Sir. Okay. I-reiterate ko na karon kay I'll be also one of their speakers this afternoon at the Iloilo Police Provincial Office. So, nagpapagwapa man ako. Okay. Pero karoon pa to sa hapon alauna to yarman ako sa IPPO. So amuran nga okay sandaman kay na presentar koron mo ang enhancement skills hambal na buti nami kidran ma'am ang imo na plano ngaran kay that would be the first nga intervention, first nga project kadya nga tuig of one of the municipalities which is one of the best MADAC performing municipality in terms of Anti-Drug Abuse Council in the province of Iloilo, which is Santa Barbara, with me as your MADAC focal person. So we became an outstanding and best performing DAC Anti-Drug Abuse Council municipality in the province of Iloilo. 43, no? 42 ka banwa kag isa ka city ng Pasay City. We are second to Pasay. Kaya mo ran nga ang pagkuunan da nga ang barangay tanod mayad himuon sanda nga mga border controller balakang illegal drugs. Kung ko kay Sir Pudadira, Sir, planuhan natin dya, makandak kita ka ang enhancement skills para mamanaanan da kung ano ang paghimuon nanda kung mga is there suspicious nga mga sarakyan, may mga suspicious bala nga personality, how they can go about kag mamanaanan da nga diyan nga mga tawo o diyan nga mga sarakyan mga nasa illegal nga mga aktibidades. So amuran, and of course ang mga techniques, new techniques on how to arrest a person. And kung ano pa rin dyan nga i-training kang aton nga DPDO si Sir Alabaren, no? So mga bigatin ang ating mga speaker dito. Sa Provincial Director for Operation sa IPPO si Sir Alabaren, Police Colonel Alabaren, and of course si Sir Arnel Solis, which is also the chief kang una kang mobile, yes. Pero tulad assign as Chief of Police kang Uton Municipal Police Station.
kaagi ako anay hang si Sir Limbungan tuya ang hippie inimbitar na ako nga mahambal ako tuya on drug clearing sa mga nagkalain-lain nga mga secretaries, barangay secretaries kay wala pa sila yung mga drug cleared ang bilog nga banwa. So naghambal ako tuya. Agiri mo kami de Mayor Fusin nag-igma no gintreat nanda ako for lunch no before nanda ako idulong balikya kanatan. So amuran ang uton. Ang uton is very aggressive sometimes mahambal ikaw nga raka pagid ang proliferation of illegal drugs kay terapit sa syudad mo. Plus si Sir was here yesterday because ka problema na ka mga vehicular accidents ko ti Sir kay highway tinyo tumo. Te amoral istorya na ngayo man ka mga suggestion giya kay Sir Podadera ti daw to Blaklawi tak to mag-intra-intra man kahapon ga istorya sanda pa sa likod ako ni Sir ti kun ano gani ang makanan ka utok ko na yung kumansugpon ti kay friend man kami ni Sir Solis mo ti okay la ran di bala raka man mga invitation na kanaka nga ginahimo na ko alay nga speaker before I became as a mag-PTD chair giya kilala kay ron tamo ni Sir Solis dan so amuran so expect ninyo si Sir Solis to be one of the speakers and of course Sir Alabaren ang mga speaker natin sa enhancement ka barangay tanods karon pa ko mapadara ka mga communication sa atong barangay tanods no so kung nagapamati dyan ang ato mga barangay tanods, ma-attend ka mo sa March 9 together with your kagawad on peace and order. Malisensya pa ako kung magamit natin giya si ambot magamit natin dyan ang covered gym rin. Na do serviceable no malisensya ko na kay inday marikar karon tuya kon bala pwede rin natin magamit tuya ang atin nga covered gym kung hindi ti malisensya ko kay kaplari kung pwede nga gamito naton ang liga pwede gamay ang area no kay kung darwa 60 barangays times 2 nga ma-attend is 120 kag ma-invite ko ako kapideya mga darwa kabilog kag kita bigya so mga 130 guro kabilog tanan ang makaigo ay 100 dyan lang taon ta sa barangay sa liga ng mga barangay kung makaigo kita dyan maan kung giya doon ka katak na sige lang mangitaan nata kami Diyos kung diin kita maka-venue sa March 9 from 8 o'clock bali 7:30 to 8 would be registration kag 8 o'clock ma-start kita for the opening program orientation 8 to 9 so ang 9 to 10 basi topic ni Sir Alabaren then 10 to 11 kay Sir Arnel Solis kagang 11 to 12 mga wrap up kag bali after lunch will be distribution kang mga flyers kag kun ano paran dyan kun ako man kag si Sir Poda ang makahambal kag si Sir Rafi I think si Sir Rafi or sino sa police natin ang 1 to 2 okay so amuran so far ang advance information wala pa mahimuan da ka programa pahimuan ko para kay Sir Allen karon o kunto yaman sa ibabaw no okay so far ma'am ano ang sitwasyon kang aton peace and order si Mana Ligad? So far this week, ma'am, from February 23 up to this date, ma'am, malinong hagmatawhay sa nga aton nga banwa. Way kita ma'am mga insidente, aside lang ka mga minor ma'am nga mga vehicular accident, may ara kita vehicular accident, isa pero na-solve man to siya, ma'am. And so far, though, wala kita insidente. Even though nga we have fiestas every Saturday, namintinarman kang kapulisan ka Santa Barbara ang peace and order, ma'am. Yes, okay. Yes, kang nagligad nga si Mana daw tatlogid bala ang fiesta mo. Tatlogid, Barangay Daga, Mambuyo, Magansina. Wow, tatlo. Maan ka dyan nga Sabado sa diin, manaan mo, ma'am? Tigtig ko na ata, ma'am. Tigtig? Kadag mensor. Oh. Kay Cap June Robilios, mamista kami dyan kanimo. At si Ma'am Lina, dyan sa Tigtig, aton nga barangay secretary, darwa lang. Yes. Darwa lang ang fiesta. Si daw mga manami maran nga mga barangay kay daw kada celebran anda kapistahan do malinong man kag matawhay no okay so amuran ginamintinar ginatan ang kalinong kakatawhay and of course free of mga illegal nga mga droga tani no
kay ara man ginareport man sa aton kapulisan ang mga nagkalain-lain nga mga na ano bala namutikan o kung may mga nasugid man diri ang aton nga mga asset kung sa diin nga mga barangay nga may dyan nga mahambal nanda nga giga-proliferate ang illegal nga droga. Pero hindi man na sila nga pagka-report na ura-urada ano dayon ano dayon sanda kundi nga raka pa nga proseso. That's why hilat-hilat lang kamo. Hindi ka mo magkampante, nagaduso kang nagabaligya ka mga illegal nga droga dyan, ang syabo, ang aton mga pushers dyan, no, gabaligya, baw, hindi nyo man paghaliti ang mga kabataan, o kung ang mga aton nga mga kabaranggayan, giya sa aton nga banwa. Amo gidran bisan diin halin sa Luzon, Visayas, Mindanao, ang problema is illegal nga droga. So, how would you recall, how can you compare kang nagligad nga administrasyon and with the present administration right now of President Marcos and of ex-President Rodrigo Duterte before, during ang two incumbency nila as president in terms of drug campaign? Sa imo, ma'am, ano ang imo na observe? Sa amon niya kapulisan, ma'am, between ma'am sa last incumbency, medyo nagaganhagan ng aton nga illegal nga droga. As well as subong, ma'am, siguro nagadevelop lang mga new personalities because of bag-uman nga mga halin sa ibabaw man nga mga ma'am, mga drug lords nga naga-exist. Yes. Kang una to, adamdaman mo daw napuksa ron to ang mga drug lords, no? Mga big time nga drug lords, pero kay nag-aramat-amat naman ka nag-regroup naman ang mga gamay, naghanggad naman tilad. Kag ang aton giya problema ang may mga seaports bala like in Estancia, makita ninyo rin nga sa norte tama gid ka ang pagproliferate ka illegal nga droga do tuya permi ang to mention Estancia, Sara, San Dionisio, kay ti may puerto sanda tuya mo, may port sanda tuya, no? Okay? So, ang aton daman giya paano gina-proliferate ang mga ginakarga nanda sa halin sa Manila, ang mga bus, no? Yes, Mga buses nga dyan, nga mo through nagadara. buses, yes. Yes, through buses amo karon. Tapos ang Baydanay is already through GCash, social na. Through onlines na mga Yes. online banking, subang bayaran na yun. Yeah, amoran talad ang nagakatabo bawmaan. Ti amoran ang aton dala nga mahimo kadya is really to have this awareness campaign. The drug awareness campaign of the perils of drug addiction into the life of your child. So parents must be vigilant enough nga mabantayan ninyo ang inyo kabataan, kag mamanaan ninyo kung sino ang mga kaupdanan sang inyo kabataan, no? Amuran balagahan no ko kay Sir Cabanig na principal kang Comprehensive High School nga siguro before the graduation ka call na sa sang PTA meeting mo. Parents and teachers kag and the children. So dapat tatlo na sila dapat ang ma-attender. Siya ma'am siguro ang 11 and 12 niya ang ihatag ko sa imo nga participants, no? Singko si sir pwede tani with the parents gid. And based on my observation as once upon a time as school directress for 10 years nga may school ako, nauntat lang kay tungod nga nag-pandemic kita, nag ano ang ako nga mga enrollees, no? Nag-graduate naman to because of pandemic daw wala gawa sing trabaho or what, wala na sing mga inugbayad sila sa private school, so nag-public na lang yung mga estudyante. So through my experience, okay, ang kalabanan nga naga-enroll to kanaken mga abroad ila parents, it's either the mother or the father are all in abroad nga maka-afford man sa pagbayad sa tuition nila, pero they lack parental guidance. Managabip sila daw duro lang sila naman niraka anda kwarta raka ay anda kwarta ang balo nanda they are really vulnerable, no?
sa ginatawag nga paghaylo sa ila kag magin hindi man ko nga durugista kundi they are capable of buying mga amuran abi, no? Siyempre, ang enjoyment mo karan dyan is just temporary. Kumudo lipay-lipay ka na gid, pero it's just temporary, and after that, you're going to crave for more. So, if you don't have the money, the tendency is to get money from others, no? Mangawat ka, no? Okay? Tapos, hindi ka na mag-eskwela. Tapos, ang itsura, sang isa ka nagagamit sa illegal nga droga, hindi gid sila nga daw student-like ang iya itsura. Really, there is really a difference in there. So, amo na siyang itudlo, mano, itudlo sa aton mga barangay tanods, bala, sa paghahiwato naton nga enhancement skills, ma-lecture kita about drugs. Ang PIDEA mahatag man gali sa ila sang mga advices kung paano nila ma-identify ang aton kapulisan, mahatag man mga opisyal nga kapulisan, magahatag man sang ila nga mga advices sa aton mga barangay tanods ka sa in charge of the peace and order nga kagawad of how to identify ang situation nga may droga dira. Amo man ang pag-identify ka mga sarakyan ka mga courier kang illegal nga droga. Okay. So amo ina siya nga aton nga pagahiwaton sa Marso 9 alas 8 hasta mag alas 2 sa hapon kay ma-open forum nakita sina dira after lunch. So main topics, 3 main topics in the morning. And then, in the afternoon would be the question and answer. And mahahimo kita sa mga sample, scenario on how to arrest an individual and how to really find out whether there is drugs or no drugs at all in that certain area. So, barangay tanods would become border control. Border control sila, ma'am? Yes. May iba't pagid ako bala ma'am. With regards sa speaking with the students sa aton nga National Comprehensive High School naton ma'am, no. So as we've noticed kada hapon or before magbuhi sa ugto, there were a lot of groups nga naga forma naman and to make sila ma'am, manumbag bala ma'am without ma-create sila gid sang chaos. Yes, ma-create kang kuandira rumble. Skandalo publiko and mag-create kang rumble which is naga-call na sa attention naman because there are some minors, there are some victims bala nga innocent bala ma'am. Kumbaga ginaano lang sila sa what do we call this one? Natripan lang sila. So, we are calling those parents man to make attention man, make sa ila kabataan sang activities nila. Hindi nga, send lang naton sila sa school. Tapos mambal, si teacher na to bahala kay digdo sa school. We parents, we have also a great role nga to check whether ano ang mga recent activities sang aton kabataan. Basi may mga grupo na nada sila. Where in fact, nagkakakibot lang mo kaysa ginapatawagan mo sa police station ang bata nyo nakasumbag or ginsumbag. So, may dako kita nga role in parents even though nga ang aton kabataan we were sending nga kakabataan naton sa school. Check mo naton from time to time ang ila activities. Yes, oo. Actually, nag-ano kami bala ni Sir Podadera kahapon nga nangayo sa sang ordinansa minors. Wala gali kita sing ordinansa sa mga minors. Di kagabi, napisanan man ako bala nga kung ko what if ko madihon-dihon abi kita kang ordinansa nga para ma-address natin ang minor nga misconduct and truancy in the municipality of Santa Barbara, no? Kuan lang dyan ng draft nandiya daw proposal lang dyan pero kundo manami man kay ang purpose naton is to promote community safety and support kang minors natin kay mga minors nila natin mga juvenile delinquency balahaw. Yes, ma'am. So especially ang curfew bala ma'am, yes, sa mga minors in public during curfew. So ang first offense giya is a warning.
Ang second offense is community service of 8 to 16 hours. And third is counseling or mahimo kita ka mga diversion program. Yes, Ti mga intervention natin nga himuon. Tapos, kinahanglan mamanaan ka mga ginikana ng anda parental responsibility. Ang parental responsibility nanda nga first offense nga inyo kabataan may mga penalty, a fine of 1,000 to 5,000 pesos duro ka hangged miyadran haya sanda mismo pa ino-ino ay mamaraydan pasi ko kadyan gad baraydan ko din ako mabuel ka barayad ko ti press block tong sarang hapon to baumaan ti isa ka ginikanan guro nga to ma'am nangutang para may barayad para mabuel na tong bata nga minor blat ya sa impos Yes, ngin ma'am. ka Yes, nga ma'am. DSWD now 8,000 yato binaydan kang nanay nagalabandera las nanay na to nangutang sa ginapang labandera na panglabhan na blang ranaw. Okay, you see that. So this is shared and parental responsibility, no. So amora sample man lang dyan ginahambal ko kaninyo hindi ko nga ordinansa ron dyan kundi nga daw kon himuon naton. Okay, so sa truan zero mantana karaka katruwan ng kabataan mo truwan si prevention duman sa eskwelahan ipatawag kang school ang parents with the collaboration abi ka natin sa authorities natin kag sa PNP natin no that we'll talk about this and then ano ang mga prohibited conduct ka mga kabataan. Number 1 is vandalism nangga panulat-sulat bala ka mga sa walls natin vandalism. Tapos ang noise disturbance baumaan ang noise disturbance sa laga video kits sa mga launa sa kagahan nga duro kagahod example of that is in Villa Francisca katong last week wala katuro gawa mga tawo tuya hay tunga sagad sa sanda kapamati katong music ka isa ka balay tuya daw kapirar nanda himuon. So hambal ko'y patawag natin sanda and me as the president of the homeowners there in Villa Francisca makol ako special meeting wherein nga ipatawag natin diyang pamilya nga dya ay ti warat nanay warat tatay dyan mo sandahanan lang dyan ti tanan mahimo nanda kagahad gadala irininam sanda may mga bayi sanda nga mga kaibahan. Okay, so ang another is the implementation natin abi kadya ka mga tapos ang substance abuse because they can only do that if they are on drugs. Yes, okay. Then implementation natin ma-designate kita ka authorities to establish in the community programs natin, no? Okay? Taso na ang ordinance nga dyan is going to take effect kung mapasa natin. Kung sino ang makasponsor ka dyan. Anyway, kung sino sa peace and order sa Honorable Clyde Octaviano, no? Nga wala gali kita ito ordinansa sa mga minors natin nga kabataan. So, dapat may dyan kita karan. So, ang ginhambal ko bago lang, it may be a sample or a guide where we can makadihon-dihon kita kang ordinansa. Isa mo na kapungko dya. Yes, ma'am. Ang isa ka, kwan abi, makuon nga amo ka dya. Ang isa, makuon nga amo ka dya. I-collate kag himuon nga ordinansa. Ipa-reading kag i-aprobahan. Second reading. Do, para ka na kung tutukan, do, hapos mo lang. Okay? Si amuran, ti diyang mga tanod enhancement ka dya, intervention natin maragiya ng best practice natin, best practice sa MADAC, best practice ka PNP, best practice ka MAG-PTD, best practice kang IMPOS. Apat kami kadya ka organisasyon nga buruliga natin dya nga mapatigayon to make our barangay tanods as border controller against illegal drugs nga i-control nila ang in and out, the in and out of illegal drugs sa tagsa-tagsa ka mga kabaryuhanan, and you can do that as enforcer of law in your own barangay, the barangay police, the barangay tanods. Okay, so far amo na ato nga panugyan. Ang aton nga banwa is isa ka banwa nga may kalinong kag katawhay nga pwede gid naton mapabugal nga we are inviting investors to invest here in Santa Barbara because Santa Barbara is a town with a heritage and a town is peaceful, loving citizen thrive on it. So with that,
Thank you so much ang aton nga lasting nga pagpanugyan kang aton bisita, Ma'am Marjorie Lascano. Yes, ma'am. Sa liwat, ginatugyan gid ka Santa Barbara Municipal Police Station. Kay nagahingyo gid sa tanan nga pumuluyo ka Santa Barbara nga magkooperar sa apon sa pagmintenar sang peace and order and against tanan sa illegal drugs, illegal gambling, illegal quarries and other ba dyan nga para nga matapna naton ini kag magmaumwad ang aton nga banwa. Madamo gid salamat. Yes, thank you so much, ma'am. Nga paunlakan mo man ang ako imbitasyon nga maupod ka di sa ako, no? Para nga a breeds man kompleto ang aton nga report in terms of peace and order giya sa aton nga banwa. So far malinong kag matawhay ang aton pagpangabuhi giya sa banwa kang Santa Barbara. So congratulations man sa tanan nga nagapatigayon sini. Thank you so much and have a good day everyone. Bye-bye. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita napapanahong